Yo, what up? Ito po muli yung lingkod, Kalbong Bordado, ang reactionista gwapo. Yun, meron tayong reaction yun. Nagmula ang content na to kay Arvin Polo TV. Arvin Polo TV, subscribe sa atin guys. Click yung notification bell para update kayo sa mga ganitong klaseng balita. Ito update to patungkol sa digmaan nangyayari sa Israel at sa mga kalaban niya na nakapalibot sa kanya ngayon. Update pa rin sa gera na sana matapos na at magbukas yun. Sabay-sabay natin panoorin guys. Yeah. Nagbabala na ang Egypt sa Israel sa ginawa nitong pagsalakay sa Noor al-Shams refugee camp sa West Bank. Palala na ng palala ang digmaan. Inaasahan na ililipat ang mga Palestino mula sa West Bank patungo sa Jordan pagkatapos silang ilipat mula Gaza patungo sa Egypt. Nagpaunang babala na ang presidente ng Egypt na hindi sila sang-ayon sa pagpapalayas ng mga Palestino mula sa kanilang mga tahanan at ito ay lubos na mapanganib para sa kanila. Sa ngayon, may mga hakbang na ginagawa sa Gaza upang pilitin ang mga residente na umalis at humingi ng matitirahan sa Egypt. Binibigyang diin ng LCC na milyon-milyong Egyptians ang handa na magprotesta laban sa pagpapalayas ng mga Palestino mula sa Gaza Strip. Patuloy na tumataas ang antas ng karahasan sa gitnang silangan at may labanan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza na tumagal na ng halos 2 linggo. Ang mundo ay nag-aabang na matapos na ang labanan sa Gaza na nasa paligid ng Israel. Nagpapatuloy ang mga hakbang ng Israel at patuloy ang kanilang mga pagsalakay at pagsagot sa opensibang aksyon ng Hamas. May mga tao sa Gaza na nagtitiyagang manatili doon, habang ang iba naman ay desperadong naghahanap na ng paraan para makaalis. Narito ang mga pangunahing pangyayari mula sa lugar ngayon. Binobomba ng mga barko, tangke at kanyon ng Israel ang mga silangang at kanlurang bahagi ng Gaza Strip. Ang mga insidente sa border ng Lebanon at Egypt ay may mga nagaganap na ding hindi magandang pangyayari. O may mga pagsabog na ring nagaganap sa border crossing sa Egypt. Lumalakas ang pangamba sa mas malawakang digmaan habang tumataas ang tensyon sa hilagang border nito sa Lebanon. Ganun pa man, matagal nang naglulunsad ng mga pagtira sa border na ito ang mga Hezbollah, isa itong grupo ng mga sundalong militanteng Lebanese. Kaya naman, inutos ng Ministry of Defense at ng Army ng Israel na alisin lahat ng 28 camps nito na nasa loob ng 2 kilometro mula sa border ng Lebanon. Ang Hezbollah ay isang samahang sundalo mula sa Lebanon na sinusuportahan ng Iran at may kasaysayan sila ng pag-atake sa border at ng pag-atake sa Israel noong mga nakaraang panahon. At dito may isang sibilyan ang namatay sa isang insidente sa Israel at sinabi ng Hezbollah na sila ang may kagagawan nito. At sa araw na rin na yon, may mga missile na mula sa direction ng Israel na pumatay sa isang video journalist na si Aam Abdullah sa Southern Lebanon, malapit sa bayan ng Alma al-Shab. At dito, 6 pang mga journalist ang nasaktan sa insidenteng ito. At sinisisi nila ang Israel sa nasabing pangbobomba. Itinanggi naman ito ni Israel's UN envoy Jailed Erdon at sinabi niyang walang layunin ang puwersa ng Israel na saktan ang mga journalist. At ibig sabihin lang nito, nakikipagsabayan natin ang Hezbollah sa labanang Hamas at Israel. Sa kabilang dako, may ilang posibilidad na inaasahan na mas tataas pa ang tensyon malapit sa border ng Israel. At inanunsyo ng World Health Organization na bibilisan nila ang pagpapadala ng mga pangunahing gamot sa Lebanon. Ayon sa kanilang pahayag, may 2 shipment na ng mga gamot para sa surgery at trauma na dumating sa Lebanon na sapat para sa paggamot ng mga 800 hanggang 1,000 sugatan. Ang malubhang pagbagsak ng ekonomiya ng Lebanon ay malaki ang epekto sa healthcare system ng bansa na nagdulot ng malubhang kakulangan sa ilang gamot. So ayun na nga, commercial, skip muna natin to guys. Mamaya ating panoorin bilang suporta sa content creator. Siyempre, kailangan natin skip para hindi umaba ng 5 oras to. Yeah. At ganun pa man, dahil naggerahan na ang Lebanon at Israel noong 2006 na tumagal ng 1 buwan, ay sa ngayon iniiwasan na nila itong mangyari para na rin sa kapayapaan. At kahit na bagamat sa ngayon tumitindi ang hidwaan sa pagitan ng Israel at mga armadong grupo sa Lebanon, ay sinabi pa rin ng Prime Minister ng Lebanon na si Najib Maati na ang kanyang pamahalaan ay gumagawa ng paraan para sa kapayapaan.
Pero sinasabi niya pa din na ang pasimuno daw talaga sa digmaang nangyari sa kanila noon ay ang Israel. Oo, nagtuturuan sila at Israel daw talaga ang nagpasimula ng pang-aatake. Pero ganun pa man, bagamat walang umaamin kung sino talaga ang nagpasimula, ay heto naman ang isa pang balita. Pagkatapos ng mga pambobomba ng Hamas sa Israel, nagpahayag ng interes ang Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky na bisitahin ang bansa. Ngunit tinanggihan ito ng Israel at sinasabing hindi ito ang tamang panahon. Ayon sa mga Israeli news outlets, si Zelensky na nasa Europa noong nakaraang linggo ay naisipang bumisita sa Israel bilang pagpapakita ng suporta kasama si Secretary of State Antony Blinken. Ngunit, sinabi ng Tel Aviv na kailangan niyang maghintay para sa tamang panahon, lalo na't merong kasalukuyang nangyayari na gera ngayon sa Russia at Ukraine. Sa darating na Miyerkules, bibisita si Pangulong Joe Biden sa Israel, ayon kay Secretary of State Antony Blinken. Sinabi pa ni Blinken na napakahalaga ang oras ng pagbisita sa Israel ng presidente. Sa maikling press conference sa Embahada ng Estados Unidos sa Tel Aviv, sinikap ng tanggapan ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na bawiin ang mga aligasyon na mayroong silang itinatag na humanitarian corridor kung saan dito maaaring lumabas ang mga foreign nationals mula sa Gaza Strip sa pamamagitan ng Egyptian-controlled Rafah Gate. Ang lugar na kasi na ito ay mahigpit na binabantayan ng mga Israeli forces dahil dito nananahan ang halos 600 Americans at meron din ditong iba pang mga lahi. Ayon sa tagapagsalita ni Netanyahu, wala sa kasalukuyang ceasefire o humanitarian help sa Gaza Strip at ito'y hindi magandang ideya ayon kay Biden na muling sakupin ng Israel ang Gaza. Sinabi ni Biden para sa Israel na muling sakupin ang Gaza bilang isang Palestinian state, ngunit idinidiin pa din ni Biden na kailangan na nilang maubos ang grupong Hamas. Madalas nang ipahayag ng mga opisyal sa White House ang kanilang suporta sa karapatan ng Israel na mag-self-defense. Ang patuloy na aerial bombardment ng Israel sa Gaza Strip, kung saan ito ay nagpapatupad ng kabuuang blockade at nagpuputol ng supply ng tubig, pagkain at kuryente para sa 2 milyong tao ay nagpapatuloy. Kinokondena na din ng mga organisasyon ng human rights na ang mga blockade na ito ay kabilang na sa pagsuway sa internasyonal na batas para sa karapatang pantao. Wala na talagang pupuntahan ng mga Hamas kundi susuko na lang ba sila o mapupulbos silang lahat. Sa ngayon halos 1,400 na mga Israeli na ang namatay sa kaganapan na ito. Habang sa Gaza naman, mga nasa 2,700 na ang mga namamatay. Dami na. Naglabas din ng separate na panawagan para sa pagtatapos ng gera ang mga pangulo ng Russia at Syria. Kinakailangan na din payagan ang karagdagang tulong na maipasok sa nasabing lugar. Ayon sa UN Palestine Refugee Organization, hindi na nila kayang magpatuloy sa mga humanitarian na aktibidad sa Gaza Strip. Pero bakit? Nakatutok na kasi ang Israeli military sa mas mabagsik na laban sa Hamas gamit ang mas malakas na puwersa. Samantala, patuloy na inuudyukan ng Israeli military ang mga tao sa northern Gaza na lumipat na sa southern na bahagi ng teritoryo. Pero hindi sangayon ang mga grupong humanitarian sa mga mandatory evacuation orders. Nagsabi na din ang Israeli ambassador sa Singapore na ito ang pangalawang digmaan ng Israel laban sa Palestinian militant group na Hamas na may malalim na puot sa isa't isa. Sinabi din ng isang tagapagsalita ng Hamas na sa ilalim ng ilang certain circumstances, maari na silang maglabas na ng mga bihag na hindi mga Israeli. At ayon sa mga naunang pahayag mula sa White House, tinatayang mayroon lamang maliit na grupo ng mga Amerikano na hawak ng Hamas. Ganun pa man muling napansin si Donald Trump sa kanyang komento kung saan sinabi niyang kung siya ay muli mang mahalal na pangulo sa 2024, palalawigin niya ang mga travel bans para sa mga mamamayan ng Gaza at ibang mga bansa na nagdudulot ng panganib sa kaligtasan ng United States. Nagpahayag din siya na isususpindi ang pagtanggap ng Syrian refugees at iba pang galing sa hindi stable na rehiyon. Ipinunto niya rin na ang United States ay magiging mas mahigpit sa pagtanggap ng mga permanent residents at ang lahat ng bagong dating ay susuriing mabuti para na rin sa kaligtasan ng mamamayan. Mabalik tayo. Ayon sa Department of Defense, handa ang United States na magpadala ng mga 2,000 na tropa sa Middle East sa ilalim ng mga kamakailang pangyayari.
Maaaring ding ipadala ang mga tropa ng United States sa mga kalapit bansa ng Israel bilang suporta sa Jewish state gamit ang Rafah border crossing. May mga humanitarian aid workers na din na handang magpadala ng tulong sa southern Gaza. Ayon kay Stefan Dua, tagapagsalita ng UN Secretary General, may mga supply na naghihintay na ipadala sa southern Gaza. Dagdag pa ni Dua, may isang eroplanong dala ang mga supply na naglanding sa Egypt malapit sa Rafah border. At ang mga tinatayang 225,000 individual na nailikas na mga unshelter sa Gaza Strip ay ang kanilang priority sa World Food Program. Yun, maraming salamat sa content na to, Idol Arvin Polo TV. Yun, may panoorin yung commercial na yan, baka umaba yung video. Maraming salamat ay Alvin Polo TV sa content na yun. Update sa nangyayaring digmaan, yun, pati yung Iran, may kailam na ata. Ano natin yung Iran tsaka yung Israel, may alitan din. Pero sana matigil na to, nang matapos na. At hindi na madamay pa ang mga sibilyan. Kawawa mga sibilyan, guys. Maraming salamat. Ito po muli yung lingkod. Galbong Burdado. Ang reaction is na gwapo. Yeah. Ingat mga kabawal. God bless.